Isang sako ng mga can mga kabayan kapalit ng grocery. Magkano kaya lahat yan? Antayin natin hanggang matapos. Ito na po mga kabayan lahat mga kabayan. Yung nabili natin sa 168, 2 kilong bigas, tapos 2 kilong manok. Dito kami sa tinatrabaho ni Mrs. ko. Tapos binigyan siya ng salmon dito, napakalaking salmon. Dito kami mga kabayan, papasok kami sa school ng anak namin kasi pinatawag kami ng teacher. Gusto nyo ba mga kabayan, ipakita ko sa inyo yung loob ng apartment na yan, yung ginagawa namin. Ito po mga kabayan. So ganito dyan mga kabayan, 45 cm yung kapal ng gilid ng building na to para hindi tatagos yung lamig. Ito po yung rooftop natin dito. Good morning mga kabayan. So papasok na yung asawa ko at saka yung anak ko dito na iniiwan sa kindergarten. Umaga dito alas 7 mga kabayan pero napakadilim. Dahil ayun na nga, palapit na yung winter, umiiksi na yung araw. Yan, bye bye. Bye. Tapos tapos ito po mga kabayan yung itsura. Oh, maulan pa. Tingnan nyo yung paligid natin. Napakadilim. Ayan, so ito yung sinasabi ko. Kahit kung dito mga kabayan, madilim. Kahit tanghali. Kasi maiksi na lang yung araw dito kapag winter. So kabaliktaran naman ito pag summer. Pag summer, puro naman liwanag. Kaya mga kabayan, alas 7 na mga kabayan. Pero ayan, madilim mga kabayan. Para siyang alas 4 ng umaga. Good morning mga kabayan. Oras natin ay alas 7 ng umaga. Tingnan nyo mga kabayan, ang difference pag palapit na yung winter or winter na. So ganito na siya, maiksi na lang yung araw. Ibig sabihin nun mga kabayan, madali na lang mga kabayan, lulubog ang araw tapos matagal naman siya sisikat. So ito mga kabayan, umagang umaga dito hinahatid ng mga magulang yung anak nila sa mga kindergarten, eskwelahan bago magtrabaho. Kasi hindi pwede dito na hindi ka magtrabaho, nasa bahay ka lang, patay ka dito sa mga bill, mga bayarin mga kabayan, bahay, tubig, kuryente, internet. So kung hindi ka makakabayan nun, maaari ka dito hindi pwedeng titira sa bahay mo kasi hindi ka magtrabaho. So dapat magbanat ka talaga ng buto. So ito yung panahon natin, maulan na. Tingnan nyo yung alas 7 mga kabayan, talagang walang ka liwa-liwanag mga kabayan. Hindi kagaya dati nung summer pa, kahit alas 12 ng ating gabi, talagang sobrang sikat ng liwanag. Papunta po tayo ng trabaho ngayon. Yung iba naglalakad naman siya. Pulang-pula pa. Ayun mga kabayan, nandito kami sa tinatrabaho ni Mrs. ko. Kasi may pupuntahan kami dun sa school na anak namin. Tapos binigyan siya ng salmon dito, napakalaking salmon. Saan yan? Galing sa rep ninyo? Bakit bigay daw nila? Ayaw nilang lutuin? Hindi, madami doon stock. Oh wow, okay lang yan dito? Bibigay, okay lang? Okay, basta ako kumanda. Ito yung salmon, ilang kilo kaya to? Ang kasarap to mga kabayan, no? Yan. Salmon is... Yan, ito talaga yung salmon. Napakamahal nito. Mahal eh. Ayan, nandito kami mga kabayan. Papasok kami sa school ng anak namin kasi pinatawag kami ng teacher. Kausapin daw kami tungkol sa anak namin. So hindi namin alam na kung ano yung sasabihin, kung ano yung nangyari. Ayan po yung school niya mga kabayan, no? Lumang school. Sa susunod, next year daw yan mag-open yung school niyan, napakalaki. Maliit na tingnan. Ayan. Malapit lang ito sa amin, sa likod niyan yung bahay namin. Ayan, ito po yung school nila. Diyan tayo papasok. Ayan yung drawing ng anak namin mga kabayan, no? Ayan, yung may pula, Axel, Jam. Ayan, dito kami sa loob. Ngayon mga kabayan, gusto nyo ba mga kabayan, ipakita ko sa inyo yung loob ng apartment na yan, yung ginagawa namin. Ito po mga kabayan, oh. Yan, ito po yung ginagawa natin. Ito po yung parang kakaumpisa pa lang ito mga kabayan sa loob. Tara mga kabayan, samahan nyo ako para may idea kayo kung ano ba yung paggawa dito ng mga bahay sa loob nito. So ito yung pagpasok natin mga kabayan, oh. So, ito po yung floor nila mga kabayan, balikwan to. Simento to mga kabayan. Pero yung lalim nito, mayroon itong mga styrofoam. Tapos, ang mangyayari pa nito, sisimentohin din ito tapalan kasi mayroon pang dadaan dito ng mga pipe ng mga kuryente. Tapos yung mga heating floor, hindi pwede ito mga kabayan na walang heating floor kasi nga concrete ito mga kabayan, magmumoist ito. So ipakita ko sa inyo yung sample ng heating floor mga kabayan para ma-idea kayo. Kasi warm ito mga kabayan. Kailangan maging warm ito. Pag hindi, mag-frozen mga kabayan. Ito po siya yung heating floor. So maglalagay sila nito mga kabayan. Dito nila ikukunik kasi ito mga init na tubig to dito ilalagay. Init na tubig na nakapasok dito. Tapos ilalatag nila dito sa may simento.
Ayan, dito sa may simento, malatagan nila yan. Parang mga ahas yan dyan mga kabayan. Tapos, doon na nila sisimentuhin. Pag simento nila mga kabayan, hindi din pure simento. Dahil meron din siyang mga styrofoam. Gaya nito. Ayan, ito, styrofoam. Hindi talaga sa pulido sa simento. Ayan, pagkatapos nun, pag simento, doon na nalalagyan ng floor. Yung mga wood tiles. Tapos ito mga kabayan, ang building na ito mga kabayan, concrete ito mga kabayan, pundasyon ito. Pero meron itong nakapalibot na mga styrofoam. Ayan, napapansin nyo? Ayan, napakakapal ng styrofoam na yan. Ayan po. So sa ilalim niya mga kabayan, mayroon din yung styrofoam. So hindi po yan pure na concrete. Yung pure na concrete dito mga kabayan, yung kuwan lang yung mga pundasyon yan sa mga gitna. Ayan. Pero kadalasan dito, ayan, may mga kuwan yan, styrofoam. Hindi pwedeng wala yung styrofoam kasi magmumoist yan mga kabayan. Ayan, ito na po yung sample ng mga floor heating mga kabayan, no? Yung hose na mayroong tubig na mainit. So yan po siya, oh. Ito, yung nakabalot na yan sa mga kuha na to. Yung pipe na itim. Pero sa loob na yan, oh, meron yan siyang puti na mga hose mga kabayan, no? Ayan. So dito yan mga kabayan, dumaan yan dito sa ilalim na to. Ito na po yung sinemento. Tapos yung iba mga kabayan, mayroon din silang nilalagay dito na heating mga kabayan sa bintana. Kasi glass ito mga kabayan, tatagos yung lamig dito. So para maharangan siya, yun. Ito na po, heating dito mga kabayan, mahaba na heater yan, na puti, may adjustan siya. So magbubugas siya ng init, depende sa adjust mo. Ito po. Kada bintana dito mga kabayan, require talaga siya may heating. Yan. Kasi pag wala, magmumoist yung buong bahay. At doon na magsisira itong mga gypsum, kasi gypsum ito, kahoy din yung ceiling. Tapos yung floor nito mga kabayan, kahoy. Ito po, may heating yan. Ayan. So dito sa kwarto, kailangan yan. Pag bintana, mayroong heating yan. Yan, may abang na heating. Tapos yung floor nito, may nakabaon din ng mga heating mga kabayan. Kasi, kaya warm ito. Tapos ito na po yung final floor niya. Ito, wood tiles na po siya. Ito, pasukin natin tong isang apartment dito mga kabayan. Ito yung entrance niya. Magpasok mo dito, ayan, may isang kwarto sa dito. Tapos meron naman ditong pintuan. Tapos ito na po yung sala nila. Tapos kusina dito. Tapos yun, may isang kwarto. Tapos CR. Susukatin natin mga kabayan kung gaano ba kakapal yung pangharang nila sa gilid dito sa bintana. Para hindi talaga tatagos yung lamig. Susukatin natin kung gaano kakapal. 35. So mayroon pa siyang allowance mga kabayan. Kasi ayan o, meron pa yan sa gilid. So ilagay natin mga 40 mga kabayan. 40, 41. Kadalasan ito mga kabayan ito. 43 hanggang sa gilid kasi lalagyan pa yan ng kahoy. So mga 45 mga kabayan. Kasi mag-a-add pa yan sa mga kabayan sa gilid. So ganito dyan mga kabayan, 45 cm yung kapal ng gilid ng building na to para hindi tatagos yung lamig. So ito, nakaharang na to, insulation. So ito na po yung sinasabi kong blue para ito sa waterproofing. Para hindi po tutulo dito or may mag-moist, hindi papasok sa building. So ito po yung itsura ng sample na apartment na mayroong 2 kwarto. Ito po yung CR. Ayan. So bali ito mga kabayan, no? Itong floor na to, lalagyan pa ito ng mga hose ng heating. Ito po yung heating mga kabayan. Ayan po. So magkukunik sila dito ng mga heating pipe na ganito na may tubig ito mga kabayan, no? Sa loob. Tapos ilalatag yan nila dito sa mga floor. Dito sa kwarto. Doon po sa doon po sa labas. So halos dito ng mga floor, kailangan po siya may mga heating ng mga pipe dahil nga ay nagmo-moist dito at malamig po ang lugar na ito sa buong taon. Hindi pwede po walang heating floor dito kasi kung ito mga kabayan, simento ito. Okay lang kung kahoy ito. Pwede na walang heating floor kasi ito simento, magmo-moist lahat. Kaya yan pa ikot mga kabayan, may mga insulation yan, may mga nakaharang yan na hindi talaga tatagos yung lamig. So yan po yung mga sample ng mga building na yan. Mga project din namin yan. Ayan po. Tapos na yan mga kabayan. Oh. Malapit na. Ngayon mga kabayan, nandito tayo sa rooftop. So akyat tayo sa pinaka itaas talaga ng building na to sa 5th floor. Ito mga kabayan, ito po yung parang trapal siya. Plastic siya na makapal. Matibay ito mga kabayan. Bakit nilalagyan nila ito? So nilalagyan na ito dito sa gilid mga kabayan, no? Doon yan sa gilid. Para pag may ulan mga kabayan o may butas, yung ulan mga kabayan, no? Yung tubig hindi sa papasok sa loob. So itong blue na to, lalagyan din yan sa itaas. Yan. So yan yung itatakip. Pero bago yan mga kabayan, meron muna siya ito.
insulation muna siya. Tapos pagtapos ng insulation, meron siyang plastic para in case na may mga tulo o may mga butas sa bubong, so hindi siya tatagos. Ito po yung rooftop natin dito. Dito po yung mga electric, mga control, yung mga panel namin. Yung mga insulation, ito po. Ito po yung kinagamit para mananatiling warm mga kabayan or hindi magmumoist yung building. So napakarami pong insulation dito. Ang mga kuan dito mga kabayan, tingnan nyo yung mga pundasyon. Kadalasan dito ay kahoy talaga. Yung bubong, kahoy. Ito naman mga kabayan, ito yung metal niya. Bali, ito yung nagpapatibay dito sa gitna para hindi babar down siya. So ito lang yung metal. Bukod pa dyan mga kabayan, kahoy na po yung mga kanya. Pero dikit-dikit siya. Yan, hanggang doon yan sa dulo. So ito po. So ito na po yung pinakagilid ng building na yan. Dito sa gilid na yan, so haharangan na yan dito ng mga insulation. Gaya po nung nakaroll na yan, ilalagay yan dito. Ayan, paakyat dun sa itaas. Pagkatapos maglagay ng insulation, tatakpan na po siya ng yung blue na plastic. Pagkatapos mga kabayan, malagyan na siya ng blue na plastic yan. Ayan, pwede na po siyang lagyan ng ceiling. So yung ceiling nila dito mga kabayan, ito po. Ayan, so ito po yung ilalagay nila na ceiling. Sa susunod, ipapakita ko sa inyo yung natapos na po. Ayan po. Para din sang gypsum. Ito po ay fire protection mga kabayan, no? Fire resistant po siya. At nag-absorb rin po ito ng tubig. Ayan. So ito po, napakaraming insulation. So hanggang dito. Ayun mga kabayan, ito na po yung salmon na niluto ng misis ko. Smoke po pala ito mga kabayan. Parang luto na siya man, no? Iprito na lang konti. Tapos, yan po yung sauce niya. Ayan. Ito po yung ulam namin, salmon. Binigay lang, libre. Salamat po sa mga donor. Bukan na po natin mga kabayan. Ito po, salmon na smoke. Malinamnam. Napakakuan mo ko lang, napakasarap. Kanin. Ito po yung naman, orange salmon. Orange sauce. Kain po tayo. Ayan, nalabas kami ng anak ko. Magbibinta kami ng bote na to. Mga naipon niya ito mga kabayan. Minsan nakakapulot kasi siya dun sa may mga daanan. Tapos ako minsan mga kabayan sa construction kumukuha din ako hanggang ito napuno namin to. Ayan. So hindi naman kami nagsusoft drinks mga kabayan dito. Bali ito ay mga kuha na to, mga napulot namin. Pag kuhan kami dun, pumunta kami dun sa mga restaurant mga kabayan. Yan, nakukuha namin to. Ito nakukuha ko sa mga construction mga kabayan, yung iba nito. Tapos yung anak ko nakakakuha din siya dun sa ibaba minsan kasi nilalagay. So ang gagawin namin mga kabayan, pupunta kami ng supermarket kung saan mag-grocery kami gamit yung mga lata na yan. Kaso medyo umuulan ngayon, no? Ito po yung panahon natin ngayon. Ayun mga kabayan, lalabas na kami. Ibibinta na namin to kasi napuno na siya mga kabayan. Bali, ito yung unang ipon namin na marami. Dati, nagbinta na kami dati. Kaso hindi lang siya sobrang dami. So ito, sayang din yung mga naiipon kasi mga kabayan, yung sa mga construction mga kabayan. Mga kasama ko doon, mahilig talaga sila mag-inom ng soft drinks, lalo na yung mga energy drink. Minsan mga kabayan, nilalagay lang nila sa gilid yung lata kasi alam nila na may kukuha din magbibinta. So ako naman mga kabayan, kinukuha ko na lang din, kinukolekta. Kasi itong anak ko, hilig siyang maghingi minsan ng pera. Kaya ito yung ginawa ko, nagkolekta ako. Nilagay ko sa plastic. Tapos sabi ko sa kanya, kapag may makita ka din na mga ganito, yung mga lata, mga can, iuwi mo. Ayan. Minsan pag galing sa school, may dala siya pa isa-isa. Minsan pag mga nadaanan niya mga kabayan, pinupulot niya. Ayan, medyo maulan lang dito. Yan, walang katao-tao sa labas. Samahan nyo kami mga kabayan. Papakita ko sa inyo dito kung paano binibenta. At mag-grocery na rin kami. Kasama ko yung anak ko. Ayan mga kabayan, nandito na kami. Ayan po yung bibinta na anak ko. Oh, tara na, let's go na. Dito namin ibibinta mga kabayan. Ito po yung Akiki, yung pangalan Akiki. Ito po yung grocery store. Tapos sa gilid natin hotel po ito. Ayan, tara samahan nyo kami mga kabayan. Bibinta namin ito. Ayan, so ayan, binta mo na Axel. Ito na po yung machine nila dito mga kabayan. Ayan, isa-isa lang. Ayan, may record na siya mga kabayan. Nag-torque kroner pala mga kabayan yung isang bote. Ayan, so magkano kaya lahat yan? Antayin natin hanggang matapos. So 4 kroner na. So 2 kroner mga kabayan or 16 pesos sa atin yung isa.
So pagkatapos nito mga kabayan, may resibo na iyan na lalabas. Tapos yung resibo yun yung pwede mong ipalit sa loob ng grocery. Yan, pwede na yan. Yan, so ito mga kabayan, tinitrain ko tong anak ko para malaman niya din kung paano kitain ang pera dito, na hindi na siya hihingi sa amin, maghanap na lang siya ng ito mga bote basta wala siyang pasok. So 14 kroner and 16 na. Yan, 18 kroner. Yan, napakarami. So walang reject mga kabayan. Diretso mo na yan. Sige lang. Sige lang, titro. Diretso yan. Ayan, walang reject yan. Kompleto yan lahat. So ganito sa Greenland mga kabayan, no? Ito po yung mga kuha nila, oh, nakalagay. Yung binibili nila. Tapos pagkatapos yung mga kabayan, dito lang din namin ibibili yan. Hindi sa ibibili kundi ipapalit siya kasi resibo lang yung lalabas na may halaga siya. So parang nag-grocery ka na lang din. Yun. Sige, bilisan mo. Huwag mo lang itapon, ha? Ayan. Ayan. So napakarami, isang plastic. Tanggalin mo to. Butasin mo yun, butasin. Gisia. Gisia lang. Bira ha. Okay, may makukulit ako. Ayan. Yan. Sige. Yan, pwede kaya. Yan, sige na. Magkano ah? Pwede pala. Ay, pwede din Pwede. Pwede, sige. Sige. Pasok. Pasok yan. Yan, napakarami yung kabayan, no? 36. Sa Pinas mga kabayan, itong anak ko mga kabayan, pagkatapos ng school, ayan, maglalaro lang yan doon sa barkada niya. Samantalang dito mga kabayan, bira lang ito makalabas kasi malamig dito. Makalabas lang sa mga kabayan pag maganda din yung panahon, pinapayagan namin. Mga kabayan, ito na po yung resibo na kung saan may mga presyo po ito mga kabayan sa mga bote. So 84 piraso na bote mga kabayan, bali na sa 168 Danish kroner siya. Kung sa peso mga kabayan, nasa 1,300 or nasa 1,400 pesos. So ito mga, pwede mo na itong ibili. Ito po, dito yung anak ko pumunta sa mga laruan, mukhang laruan at ang bibili nito. Anong bilhin mo, laruan o pagkain? Ha, tingin ka lang. Pero yung bibili natin, Pagkain. ang bilhin natin, pagkain yung bilhin mga kabayan. Tingin lang daw siya dito ng kuan, yung laruan. Yung laruan na yan, pag ipunan mo naman ng maraming bote, sunod laruan na yung bilhin natin, ha. Ito muna, pagkain muna, grocery muna yung bilhin natin, ha. Ayan, payag siya mga kabayan ng grocery. Ito po yung loob ng grocery store dito mga kabayan. So ikot-ikot ko kayo dito. Napakalaki to dito mga kabayan, no? Dito po nagtatrabaho yung misis ko dati. Yan. Eto mga kabayan, kuha tayo dito ng manok. So 184 yung budget natin mga kabayan, ha. Yung isang kilong manok nasa 48 ito. Lagay natin ito 50. So kung dalawa mga kabayan, lagay natin 100 na, ha. Ito, mabili tayo ng 2 kilong manok na 100 Danish kroner. Meron pa tayong 68 mga kabayan. Tingnan natin dito yung bigas. Makabili ba tayo ng bigas dito mga kabayan sa presyong 68 Danish kroner. So ito po yung grocery store dito. Tara, puntahan natin dito kung magkano yung kilo ng bigas dito. Ito po ata yung bigas dito. Yung tingnan natin yung masbati or jasmine rice. So ito mga kabayan, basmati rice yan mga kabayan, no? Masarap din to, itong jasmine. So kuha tayo dito itong jasmine. So 2 kilo. So 25 mga kabayan, lagay natin 50. So 50 mga kabayan. Ayan. So 50. Magkano na to lahat? So mayroon pa tayong 20 Danish kroner na naiwan mga kabayan, no? Yung nabili natin sa 168, 2 kilong bigas, tapos 2 kilong manok. So mayroon pa tayong 20 na kuhan mga kabayan, sobra. Ayan. So yung 20 mga kabayan, pwede natin yung ibili na lang dito. Ayan. So ito mga kabayan, yung parang sardinas nila or ito, tuna. Ayan, pwede tayong kumuha dito. May ulam na tayo mga kabayan, no? So may ulam na tayo na ito din na lata. Mga kabayan, sabi ng anak ko, mag-grocery daw kami, bibili lang daw kami ng pagkain, yung napulot yan daw ng mga bote. Pero nag-request na, sabi niya baka gusto ko sa bilhan dito ng laruan, yung mura.
Pero yung napili niya mga kabayan, sakto sa bote na bininta namin. Gusto mo yan? Pakita mo daw, pakita mo. Yan, so nasa 170 mga kabayan, 168 lang yung nabinta namin. So dagdag ako ng 2 Danish kroner. Pero okay lang mga kabayan kasi yung mga bote naman yun ay nakolekta naman niya yun. Kaya yan, magaganahan siya magkolekta ng mga bote. Kailangan pa ito battery. Battery, may battery tayo dun. Ayan, so tara na, bilhin na natin yan. Kasi gusto mo yan masaya siya dyan Total, yung bote naman na inipon niya sa kanya naman yung mga kabayan. Yung iba dun halos sa kanya. Kaya ito kroner lang kuhan ko dyan. Pakita mo ayan ayan, remote control na kuhan. Tara na. Ayan mga kabayan, bali pa uwi na kami ng anak ko. Ayan may bitbat na laruan. Galing sa mga bote na inipon niya. Ito naman yung pinamili ko mga kabayan sa amin. Ayan. So baka hindi na mag-aral to. Baka puro ka na lang hanap bote ha. Mag-aral muna ha. Pauwi na kami. Ito po yung hotel dito. Nirenovate po. Ayan, nandito na kami sa bahay mga kabayan. Nabili ko yung grocery. Ako na nagbayad dito. Tapos yung laruan ng anak ko, yung mga bote na nabinta namin ng mga plastic, mga can, yun yung pinambayad namin. Kasi yung bata mga kabayan, nag-request siya. Kasi gusto niya bumili. Ako naman kasi gusto ko masaya din sa mga kabayan kasi hindi sila habang buhay bata. So gusto niya talaga yung laruan. Kaya yung pinambayad ko yung mga kanan na kolekta namin. Kasi ako dati, hindi talaga ako nakaranas na binilan ako ng mga gusto ko ng mga laruan. Nabibilan ako pero yung mga mura yun na. So yun naman kabayan, maraming salamat. God bless you all po. Ayan, ito na po yung laruan ni Kuya Axel mga kabayan. Remote control po siya. Ayan po siya. Rechargeable. Nag-landik na din tong anak ko. Binilan ko din siya ng laruan niya mga kabayan. Rainbow. Kasi mainggit yan. Wow! Ganda nito. Remote control. Rechargeable.